Ngayong Sunday na ito, it's August 2, the first Sunday of the month. Again, lagi ko sinasabi sa inyo, no, ang first Sunday ay isa sa mga paborito kong Sunday. Actually, pinaka-paboritong Sunday kasi meron tayong communion, may Holy Communion mamaya. That's why we wear white then, okay? Para pakita na we have been cleansed. We have been purified with the blood of Jesus Christ. Amen? Kaya, mamaya po yun. At excited din ako na banggit. We are starting a new theme. Okay, natapos na yung Love and Obedience. 5 buwan, 5 chapter. Ngayon naman ay new theme. At ang theme po natin ay, ayan, Love and Obedience. Okay, meron pang hangover ng Love and Obedience. Ang ating theme, bagong theme for the next 3 months ay sit, walk, stand. Okay? Sit, walk, stand. At ito ay basihan natin ang book of Ephesians. Okay? Sabi nila, kung ang mga mahilig maglamyerda o pumunta ko sa saang lugar, ang paboritong Bible book. Kaya alam niyo ba yan, yung paboritong Bible book ng mga mahilig pumunta ko saan-saan? Yun ay mga Galatians. Mahilig maggala. Pag ikaw naman mahilig sa may Bible book para sa'yo. Hebrews. Okay. Okay. Last ko na po ito. Okay. Let's proceed po, mga kapatid. At gusto ko i-acknowledge ang presence ng bawat isa. Talagang smorgasbord tayo na iba't ibang lugar from, anong lugar ito? Marikina, okay, from Pampanga din, talaga naman. Okay, Angeles. Okay, Tumayo. Josh, yun. Okay, at ang family niya. Okay, at iba't ibang lugar. Pero nais kong iparating sa atin na ang UVCC ay talagang dumadayo na sa iba't ibang mga lugar. Okay? So as we continue sa ating theme, let me share sa inyo ang description muna. Okay, the book of Ephesians unveils the breathtaking reality of the believer's life in Christ. Paul declares that genuine believers are already seated with him in the heavenly realms. Next. Yet this position calls us to walk worthy of our calling and translating of God's grace into our life purpose and our daily conduct. And finally, we are commanded. This is to resist the schemes of the enemy with a spiritual resilience by being clothed in the armor of God. Ano ba Tagalog ng sit, walk, and stand? Maupo, maglakad, tumayo. At hindi po to original sa akin. Ito ay isang book na isang Christian na pinanganak noong 1905. A few decades ago lang. Si Watchman Nee at ang walk and stand. At titingnan natin yung buong book of Ephesians and I promise you, ito ay exciting. Talagang tingnan. Kung malalaman mo, sino ba talaga ikaw? Kung ikaw ay believer ni Jesus Christ, follower ni Jesus, anong meron ka na at sino ka na? Okay? Maraming tao nangongolekta ng iba't ibang ID. At iba naman sa atin, yung iba wala pang valid ID, pag nag-apply ka ng valid ID, ang hahanapin sa'yo ay valid ID. O, di ba? Talaga naman nakakalito. Pero sobrang dami ng ID natin. Mga identification card, kasama na ang suki card. Okay? Yung ID na yan ay nagiging idolatry na. Ina-idolize na natin yung mga IDs natin. Pero did you know, ng Panginoon,
what you are or who you are sa iyong ID, hindi lang ikaw yon. What people see in you is not what they get. Meron ka sa kaloob-looban mo bilang believer of Jesus na unique ka sa lahat. Okay? At kung maunawaan natin yung series na ito at gugustuhin mo na maupo sa posisyon, sa identity mo, lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon at tayuan mo ang pananampalataya mo even in rough times, then you're truly a child of God. At yan ang pag-aaralan natin in the next weeks o months pala. Now, sa ating buhay, gusto mo nang tingnan ang sarili natin sa isang point. Ano? Nasubukan mo na ba na, parang nalilito ang isang tao? Okay? Kung may nakikita na kayo na tinatawag na parang inaalam niya kung ano basta talaga siya. Ano kaya niyang gawin? Sino siya? And sa age ng tao, usually nangyayari yan sa adolescence. Nanggagaya tayo ng mga tao until paglampas natin ng adolescence o mga nasa late teens na or 20s na, alam na talaga natin kung sino tayo. People are good imitators. Mahusay manggaya. Gagayahin natin yung artista, gagayahin natin yung hairdo niya, gagayahin natin yung galawan niya. Kung Gary V ang paborito nyo, si Doc na po ang magkasample sa inyo nun. Okay? Wala akong pang-move ng ganon. At ginagaya natin. At kung may paborito ng artista, minsan pati yung mga linyahan niya, gagayahin natin. Now, we have this person from the Bible who is called Jesus Christ na pwedeng magbigay sa atin ng pagkakinalan kung sino talaga tayo. Main idea. Genuine believers are already seated with Christ in the heavenly realms. Sabihin nyo nga, realms. Okay, medyo maarte ng konti. Okay, hindi realm. Okay, it's realm. Okay, yan. In the heavenly realms, our position is secure, not earned, but gifted by grace. Genuine believers already occupy a heavenly position through their incorporation into Jesus Christ. Sa simpleng mga panalita, kung ikaw ay tunay, genuine, legit na mananampalataya, ikaw ay nakaupo na sa kalangitan kasama ni Kristo. So, parang nandito pa ata kami. Yeah, totoo yan. Pero in your spiritual position, kung saan nakaupo si Christ, ikaw ay seated with Him. Okay, i-unpack natin ito in the next months, pero gusto ko muna unawain ito this morning ng simple. Si Kristo ang iyong identity. Jesus is your greatest treasure. Siya ang magde-define ng iyong kahalagahan. Hindi ka mahalaga, hindi ako mahalaga. Katulad na sinasabi ni Banal, hindi, importante ka sa harapan ng Diyos. Pinahalagahan ka ng Diyos, pero hindi ka mahalaga. Okay? Katulad na ang pera, yung note na mamahalin na papel na yun at imprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay papel lang yon. Pero kayang bumili nun kung magkano man ang worth nung bill na iyon, ay kaya niyang bumili. Hindi dahil sa mahalaga siya. Kundi meron siyang reserved na gold sa Bangko Sentral na ito ang patunay na sino may hawak niyan ay may kayang bumili ng ganitong worth. Kasi may naka-back up dyan. Pero yung pera mismo, walang worth, yung papel lang yan. Okay? Kaya tingnan nyo, pag bumaba ang reserve, pag bumaba ang ekonomiya, nagkakaroon ng inflation, hindi dahil sa mahalaga yung pera, kundi nakabase lang yung halaga ng pera sa ekonomiya. Same with us. Ikaw ay hindi mahalaga. Kaya I'll break it to you gently. Ikaw ay hindi mahalaga, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinahalagahan ka at bibigyan ka ng identity in Jesus kung ikaw ay magpapakumbaba at tatanggapin siya bilang Lord and Savior. Yung title natin ay Sit, the Believer's Identity in Jesus Christ. So, pag-usapan natin yung identity.
What comprises Nawawala ba ako? What comprises the believer's identity? Anong kinapapalooban ng pagkakilanlan? Okay, Tagalog pala ng identity ay pagkakilanlan. Ng isang tunay na mananampalataya. By the way, I'm not talking about religious people ha. Ang daming religion sa Pilipinas, ang daming mga taong relihiyoso, pero kung religion at pagiging reliyoso lang ang paraan para magbago ang mundo, dapat matagal nang nagbago ang mundo. Pero bakit hindi nagbago? Kasi many of us, sa mga Pilipino, sa mga tao sa buong mundo, may religion pero walang relationship with Jesus. Hindi ang religion ang magbabago sa'yo. Ang magbabago sa'yo is your relationship with Jesus. And let's start with identity. Okay. So ano ang kinapapalooban ng identity natin? Una, being seated in Christ, yung blessedness natin. Tingnan niyo yung mga verses po na ito, mga kapatid. Where's this? In Ephesians, chapter 1, verse 3. Okay, I will make an introduction sa buong series natin, sa buong buwan na. Okay, and summarize ko sa inyo, 3 chapter. Sabi sa verse 3, Blessed be the God and Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon dahil sa iyong identity. Pastor, lahat naman kami pinagpala na. Yeah, totoo. Okay? Ang sumusunod sa Diyos at sumusuway sa Diyos ay naikinabang sa iisang hangin na meron tayo sa paligid. Sa isang araw at sa ulan at sa mga kakayanan na meron tayo. But the child of God is blessed. Where? Of course, especially with every spiritual blessing. That's one. Isa pa. You are forgiven. Pinatawad ka. May kita mo yan sa chapter 1, verse 7. Through His blood, the forgiveness of your trespass. Mamaya, sa mga youth na attend ng youth fellowship, I will talk about that. Okay? Sunod pa. Dahil may identity ka in Christ, meron kang inheritance. Uy, tagapagmana. Tingnan mo katabi mo, tagapagmana ka pala. Okay, tagapagmana ng sama ng loob o ano ba? Okay? Usually, mga nanay at mga tatay, ang sinasabi ay, anak, wala kami ipapamana sa iyo, kundi ang edukasyon at ang magandang lahi lang. Yun. Okay? Ayun, no? Yung tagapagmana ko. Inheritance. Meron, sa pa, yung pagiging hopeful. Kapag may identity ka in Jesus, you are hopeful, you are not hopeless. Pag may nangyaring problema sa'yo, kaya matitinag ka, for sure, pero hindi tatagal. Kasi may pag-asa ka sa puso. Ano ang nangyayari sa isang tao na wala ng pag-asa? Alam nyo na yan. Pero saan nanggagaling ang pag-asa? Nanggagaling yan kay Kristo. Anong patungkol kay Kristo? Yung binigay niyang identity sa'yo. Yung binigay niyang identity, you become hopeful. At bukod pa doon, si Jesus mismo ang iyong greatest treasure. Sabi sa verse 20, that He worked in Christ. Nung pinagpala ka ng Diyos with every spiritual blessing, ang pagpapala mo ay depende sa iyong koneksyon sa Panginoon. Kung wala kang koneksyon, wala kang pagpapala. Okay, ikaw man ay the richest person in this place. Okay, sa buong mundo. Ikaw man ay meron ng almost 2 billion. Okay, para si Michael Jordan. Kumikita siya every second ng millions of dollars. Every second. Or minute. Okay, check nyo na lang. Kahit na minute, millions of dollars every minute, wala siyang ginagawa. Kaya in less than 5 years, from less than 1B, naging 2B na ang kanyang okay? Amen ba? Yung iba dyan, may 2B rin. Okay, amen. Okay na yun. Ano pa? We are seated with Christ. Sinabi ko na kanina yon.
Meron kang gift. Ito yung gift. Sa verse 8 ng chapter 2, tingnan niyo mga kapatid, this is the gift based on your identity in Christ. Ang sabi niya? For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Kaya nagtataka ako sa mga nagsasabi na, pag hindi ka sa Diyos, mawawala ang salvation mo. Paano mawawala sa'yo ang isang bagay na kuha mo by gift? Kung natanggap mo yan by faith, ba't mawawala by works? Yun lang ay kung talagang genuine believer ka talaga. Meron ka bang desire na mas makilala ang Panginoon? Okay? Bilisan ko ng konti. May access ka sa Panginoon. Meron kang 24/7 na access sa buong kalangitan. Amen ba? Amen ba, Hannah? Okay? Parang si Hannah sa Old Testament. Desperate ang buhay niya. Pero may access pala siya sa Diyos. Dininig ng Diyos ang prayers niya. Okay? Ang isang problema mo ba? May access ka sa Diyos. If you are a true believer, may access ka. Then go. All access ka, actually. Tumitigil ang buong kalangitan pag nagpipray ka. And how I wish na mas malaman ito na mas maraming Kristiyano. I think mabawasan ang mga tatamad-tamad na Kristiyano, mga lupaypay na mga Kristiyano, mga nalolongkot at mga nalolombay na mga Kristiyano, mababawasan. If you know kung sino ka talaga, parang ganito yan eh. Paano kung nalaman mo, guess, na meron ka palang minana na 250 million? Hindi mo alam yun for the longest time. Pero nalaman mo, nga bukas siguro. And then nung nalaman mo, anong reaction ni Guess? Ngayon pa lang, sinasabi ko pala sa kanya, nakangiti na agad siya. Pag totoo yun, malamang hindi lang ngingiti si Guess. Okay? Every Sunday, may pakain dito si Guess. Di ba? Lumipat na tayo, bilhin na natin yung buong gateway. Di ba? Anong gagawin mo kung may ganong kakalaking pera? Di ba? Mangungutang ka pa rin ba? Mag-ano ka pa rin ba? Mag-iisip, mahirap ka, kawawa naman ako. Mag-iba kaisipan mo, di ba? Pera pa lang pinag-uusapan natin. Mag-iiba ang mundo mo. Di ba? Pera pa lang yan. Paano kung ikaw ay bilang anak ng Diyos, meron kang identity na nakaantabay ang buong kalangitan sa iyo at nanunood sila ng every victory mo at nalulungkot sila sa every failure mo at sila ay nag-celebrate sa tuwing nanunumbalik ka sa Panginoon. And then sila ay nagdiriwang kapag may mga success moments ka. Ikaw ay citizen of heaven. Kung ikaw ay 60 years old, hindi ka lang Filipino citizen, ikaw ay senior citizen, at kung ikaw ay believer ni Christ, ikaw din ay may heavenly citizen. Okay? Ang pera hanggang dito lang yan. Kailangan natin yan, ang pera. Pero hanggang saan ka dadali ng pera? Diba? Si Steve Jobs ay namatay sa edad na 54, 55, kung hindi nagkakamali. At meron siyang 8 billion US dollars. Magkano billion US dollars sa peso? Kahit magbilang tayo ng magtulong-tulong tayo dito, okay? I don't think kasi sa kwarto na to ang 8 billion dollars. Okay? 1 million isang, peso isang paper bag na maliit. Okay? 50 million isang maleta. Kung alam yung ibig ko sabihin. Ilang maleta ang kakasya dito kung ilalagay natin sa kwarto na to ang 8 billion dollars, i-convert natin ito peso. Access, that's citizenship, that identity. Bukod pa doon mga kapatid, okay? Ayan, seated in Christ, yung blessedness natin. We are seated with Christ, our blessedness, okay? Next, number 2. Seated in Christ, our present reality. Okay, di ba? Nilampasan ko sarili kong slide.
Okay, our present reality. Okay, next. Tingnan nyo. Every genuine believers are called to live boldly in their identity as those who are already seated with Christ. By the way, past tense yung seated, in the heavenly realms, rooted in the grace that has death to life. Dati kayo ay patay sa espiritu. Ngayon kayo ay binuhay na dahil kay Kristo. You see? Next. Look at this. You are loved, you are gifted, you are seated, may covenant ka, may peace, may access ka, at may citizenship ka. Next slide. Number 3. You are seated in Christ. Position mo naman pag-usapan natin. Anong meron ka in your position? Next. Tingnan nyo. Understanding our identity as those seated with Christ equips us to live with grace. Okay, itong sabihin ko sa inyo. Anong pagkakaiba ni Superman at ng enforcer dyan sa may kanto ng Aurora? Dalawang word. Yung enforcer, merong authority. Okay? Si Jesus tuloy. Si Superman, may power. Okay, tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, power. Yung enforcer ba, kayang pigilan ng kamay niya ang umaandar na bus? Kaya? Kayang pigilan? Bang umaandar? Kaya niya pigilan? O umaandar? Ay tumigil nung ano? Kaya niya? Kaya niyang utusan yung driver. Pero physically, hindi niya kayang iharang yung katawan niya at yung bus titigil. Pero si Superman, kahit ayaw ng driver, pag humarang yan doon, walang choice yung bus, kundi tumigil at hindi niya kaya si Superman. Okay? Si Jesus ay meron ng authority, meron pang power. At yung authority and power na yon ay sinishare niya sa mga anak niya. Okay, iba sa inyo nag-loading para parang, ano yun, Pastor? Mulitin ko na. Si Jesus po, may authority, merong power. Okay? At sinishare niya yung authority and power na yon sa mga anak ng Diyos. Kung yung enforcer ay ayaw sundin nung bus driver at humarang si Superman, walang choice ang driver na ayaw sumunod. Same issue kay Lord. Ang authority ni Lord ay sasabihan kanya. He has authority. Pero kapag ayaw mo talaga sa kanya at sumusuway ka sa utos niya, He has the power na sundin ang gusto mo. Ano yon? You don't want to go to heaven and then you go somewhere else. Hindi si Jesus ang nagpapadala sa tao sa impyerno. Ay, naku, ano pa? Itong maling konsepto ng mga tao kay Jesus Christ at sa Diyos. Kung mahal ng Diyos ang mga tao, ba't siya nagpapadala ng tao sa impyerno? Ang tanong, kaninong choice ba? Ba't napunta sa langit o sa impyerno ang isang tao na namatay? Choice ba ni Lord John? Ay, gusto ko sa impyerno ka lang. Okay? Kaya that's wrong minsan sa mga false teaching sa or hyper na teaching sa predestination minsan eh. Wala kang choice, kundi choice ni Lord. Here comes si Lord, mag-o-offer siya. In His authority, I've laid down my life at nabuhay na muli ako. I have authority to give you eternal life. Anong choice mo? Ay, gusto kong kasalanan, tsaka ayokong sundin ka. Gusto ko yung sarili kong buhay. Pag gusto kong umattend ng church, a-attend ako. Pag ayaw kong sumunod. At ayaw ko dyan, lang, Sunday Christian lang ako or total, nanay ko Christian, kapatid ko Christian, at pangalan ko ay Christian. Baka Christian na ako. Okay? Huwag kang mangarap. Huwag mong sabihin na pumasok ka sa McDonald's, ikaw ngayon ay pinagpalang french fries na. Hindi ibig sabihin umating ka ng church, Christian ka na. Hindi ka naging Christian dahil sa
religion na Christianity. Okay? Yan ang problem nung around 4th century BC. Nung tinanggap ni Constantine the Great na, okay, maganda ang religion ng dinadala ng mga apostles na to. Okay, lahat tayo maging Christian na. I declare na ang buong Roman Empire, Christian na ang religion, at pag hindi Christian ang religion mo, out ka sa Roman Empire. Yun, naging part ng religion ng Christianity ang mga tao hindi isinuko ang puso sa Panginoon. Na maski yung baby na, ang tawag doon, bininyagan at itinaas. At ang sinabi, siya ngayon ay Kristiyano na. Tanggap ba ng baby? Kung ikaw yung ninong o parents, nagtatawanan na nakangiti. Yung baby na binuhusan ng malamig na tubig ang bunbunan, umiiyak kanina pa. Kaya masaya kaya siya sa ginawa mo? Hindi. Choice niya ba yung ginawa mo? Oh, Christian ka na. Ikaw lang nagsabi noon kung magsasalita yung baby. Di ba? You see, mga kapatid, it's your choice kung pipiliin mo si Christ o hindi. Panginoon ng choice. Bibigyan kanya ng opportunity pala. Okay. Namatay ako sa krus. Tatanggapin mo ba o hindi? At ang sabi mo, next time na lang, di pa ako sawa sa kasalanan. Eh, paano kung namatay ka dahil nasagasaan ka ng helicopter? Good luck sa'yo. Kahit na mag-pray ang buong angkan mo, Lord, kaawaan mong kaluluwa ni ganito mapunta na sa langit, walang magbabago na nun. Wala ka nang magagawa. Okay? We are seated with Christ. Okay, next. Tingnan pa yung mga mangyayari. Right? Yung position mo is given because of grace. Okay? You are a child of God because you have been saved by grace through faith. Kung daming topic na yan sa ganyan. And by the way, nakikita nyo lahat ng mga verses na yan ay magiging topic yan all throughout this month. Okay? So, antabayanan mo lang. May mystery. Part ka ng mystery kahit hindi ka rosary. Okay? Ikaw ay magiging bahagi ng mystery ng Diyos. Ano yung mystery na yun? Tingnan natin ng konti. Okay? Chapter 3. Okay, where's that? Verse 9, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God. Na ang Jews and Gentiles ay pwedeng masave because of Jesus. Na tayo ay one family in the Lord. Na walang family planning. Kaya yung pang-apat na word, we are family. Si Lord ang tatay, tayo mga anak. Kaya tanong ko lagi, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Nagsabing yes. Sila nagsabing no. Okay. Sa Bible study natin pag-usapan. Mabang usapan yan. And you've been given power. Okay? At lahat ng ito, mga kapatid, is because of one word. Identity. Para kang may spiritual ID. Okay? James Kyrie Abellar, Son of God. Okay, humihinay palakpak. Okay, take two. Diba? Ikaw din, by the way, ikaw din ay saint. Okay, to the saints in Ephesus. Okay? Saint Sevgi. Wow, pambira, parang nagpunta ka sa Italy. Diba? Saint Sevgi. Saint Rose. Para ospital na sa may parting Laguna. Yung ano Diba? You are saints. Pero isip natin sa saints, yung mga namatay and then ginawang saint. Hindi. Kung Bible pag-uusapan natin, ang mga saints nung panahon nila, yung mga buhay na tumanggap kay Christ. Sa panahon ngayon, same is true. Now, since we will go into communion, mga kapatid, conclusion. One can bear sin when a person becomes a genuine believer. Okay? Alam nyo, tapusin ka ng imagination para ma-appreciate kung sino ka in Christ, Jen.
At kulang ang 10 taon na pag-aaral ng Bible, pakikinig, it's a life journey na ma-discover mo. Being seated with Christ comes with our blessedness, our present reality, and our position. Basahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Jesus Christ is our greatest treasure. Kaya mamaya, in a few minutes, tatanggap kayo ng mga elements of communion. At sa sobrang dalas na natin ito ginagawa, minsan parang wala ng meaning. Pero let me remind you sa mga pwedeng mangyari at anong meron doon. When you take the communion elements, yung ostia at yung maliit na cup of juice, you are telling yourself na ikaw ay bahagi ni Jesus Christ. Sabi ni Christ, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no part in me. May sense po ba naririnig nyo kanina pa? Nako. Kung talagang desidido kayo na makilala ang pagkakilanlan nyo, you should be part of a church community. You should have a Bible study. Huwag mong papalampasin ang 1 buwan na wala kang Bible study. Dapat nagbabasa ka ng Bible mo every day. Dapat nagpipray ka sa Diyos umaga pagkagising mo at bago ka matulog. Dapat sinishare mo kung sino ka sa Panginoon sa mga kakilala mo because you don't want them to go to hell. Kasi kung wala si Kristo sa tao na yon, mabait man siya kumpara sa'yo, that person goes to hell. At maliit na bagay na ba yun? Ay, hindi, mabait naman siya eh. Baka marami siya nagawa mabuti kaysa masama. Baka absuelto na siya sa Panginoon. Yun nga masakit dun eh. Baka. Ano, raffle draw ang gusto nyo? The more entries you send, the more chances of winning. Hindi raffle draw ang salvation. It's an exact science. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas. He will forgive your sins. He will change your identity. At kukunin ka niya from darkness to light. At ang pagbabago sa buhay mo ay mas magiging madali kasi hindi ikaw ang nagbabago sa sarili mo, kundi si Jesus Christ na nasa kalooban mo if you are a genuine believer. Madaling magpatawad, madaling mag-improve, kahit na basta na help books na yon, but because of Jesus Christ, the Holy Spirit, and the love of the Father, may kakaiba kang nakikita sa sarili mo na even ibang mga tao, ikaw ba yan? Di ba dati kang palamura? Di ba dati kang mabisyo? Di ba dati kang salaula sa buhay? Excuse me for the word. Ang masasabi mo lang, well, it's Jesus Christ. Because Jesus is your greatest treasure.